Hindi naman totoo ang mga aswang, di ba? Hindi lahat ng bagay ay dapat alamin, mga bata. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling lihim. Sa isang liblib na baryo na hindi ko napapangalanan pa, madilim at malungkot ang paligid tuwing dapit hapon. Ang mga kalye ay nababalot ng katahimikan. Tanging tunog ng mga kuliglig at tahol ng aso lang ang maririnig. Ang mga bahay ay nakasarado ng mga bintana at ang mga pinto ay sinasara ng mga residente sa takot sa mga nilalang na gumagala sa gabi. Ang mga tao sa baryo ay matagal nang nabubuhay sa anino ng takot sa mga aswang. Mga nilalang na nag-aanyong tao sa araw at nagiging halimaw tuwing gabi. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong may nawawalang bata o kaya'y mga kalalakihan at kababaihan na natatagpuan wala ng buhay sa umaga. Isang gabi ng Agosto nang ang buwan ay bilog na bilog at maliwanag ang sinag. Si Mateo, isang binatilyo na kilala sa kanilang baryo bilang mapangahas at hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Naglakad ito patungo sa gubat. Kasama niya ang kanyang kaibigang si Lito. Nakagaya niya'y walang takot sa mga kwento ng aswang. Narinig mo ba ang kwento ni Aling Marta tungkol sa aswang na naninirahan sa gubat na ito? Tanong ni Lito habang sila'y naglalakad. Oo, pero hindi naman ako naniniwala sa mga yon. Wala namang pruweba. Habang sila'y papalapit ng palapit sa gitna ng gubat, napansin nila na tila lalong dumidilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nagbabantay at ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagdudulot ng kilabot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga halamang gabot at anting-anting. Dito na yata yun. Sigurado ka bang gusto mo pa rin magpatuloy? Bulong ni Lito. Tumango si Mateo at lumapit sa kubo. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Sa paglapit nila sa pintuan ng kubo, biglang bumukas ito ng kusa. Walang ilaw sa loob, ngunit may kakaibang amoy na nagmumula sa loob. Sa loob ng kubo, napansin nila ang mga kakaibang kagamitan at mga palamuti na hindi karaniwang makikita sa bahay ng isang tao. May mga bote ng langis, halamang gamot at mga anting-anting na nakasabit sa mga pader. Sa gitna ng kubo, may isang lamesa na may nakalatag na mga papel at mga bagay na tila gamit sa ritual. Parang bahay ito ng mangkukulam, sabi ni Lito. Pero wala namang mangkukulam dito sa atin, di ba? Hindi sumagot si Mateo sapagkat napansin niya ang isang aklat na nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Sa bawat pahina ng aklat, may mga larawan ng mga halimaw at mga kakaibang simbolo. Mateo, tignan mo to, tawag ni Lito habang nakaturo sa isang sulok ng kubo. Doon, may isang malaking banga na puno ng dugo. Sa tabi nito, may mga buto ng hayop at tila mga piraso ng balat. Ito na yata ang pinagmulan ng kwento ni Aling Marta. Habang tinitignan nila ang paligid, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman nila ang malamig na hangin na tila nagmumula sa labas. At bago pa sila makapag-react, isang matandang babae ang biglang lumitaw mula sa dilim. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ng babae na may malalim at malamig na boses. Sino po kayo? Tanong ni Mateo. Hindi maitatago ang kaba sa kanyang tinig. "Ako, si Aling Sabel," sagot ng babae. "At kayo, bakit kayo narito?"
Gusto lang po naming malaman kung totoo ang mga aswang. Sagot ni Lito. Hindi po kami naniniwala sa mga kwento. Gumiti si Aling Sabel, isang ngiting puno ng hiwaga at misteryo. Hindi lahat ng bagay ay dapat alamin, mga bata. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling lihim. Habang nagsasalita si Aling Sabel, napansin ni Mateo na tila nagbabago ang anyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula at ang kanyang mga kuko ay humahaba at tumatalas. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat, babala ni Aling Sabel. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumara ang pintuan ng kubo at ang buong paligid ay nabalot ng dilim. Nataranta si Mateo at Lito. Anong gagawin natin? Tanong ni Lito habang hinahanap ang pintuan sa dilim. Ngunit bago pa sila makagalaw, naramdaman nila ang malamig na kamay na humawak sa kanilang mga braso. Hindi kayo makakaalis dito ng buhay, sabi ng matandang babae na ngayon ay ganap ng nag-anyong aswang. Pakawalan mo kami! Sigaw ni Mateo habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit walang silbi ang kanilang lakas laban sa halimaw na ngayon ay tila nag-e-enjoy sa kanilang takot. Kayo ang magsisilbing sakripisyo, sabi ng aswang. Ang dugo ninyo ang magbibigay buhay sa akin. Sa gitna ng kanilang takot, biglang may liwanag na nagmula sa labas ng kubo. Ang pinto ay bumukas at isang lalaki ang pumasok. Bitawan mo sila! Sigaw ng lalaki na ngayon ay kinilala ni Mateo bilang si Mang Pedro. Ang kanilang kapitbahay na kilala bilang magaling na mangangaso. Nagpatuloy ang laban sa loob ng kubo. Si Mang Pedro ay lumaban gamit ang kanyang itak, habang ang aswang ay patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas at bilis. Mateo, lumakbo na kayo! Sigaw ni Mang Pedro, ngunit hindi makagalaw ang dalawang binatilyo na tila nalamon na ng takot. Sa huli, sa tulong ng mga anting-anting na dala ni Mang Pedro, napaatras ang aswang. Babalik ako at makikita nyo ang kapangyarihan ko, panta ng aswang bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Salamat po, Mang Pedro. Sabi ni Mateo habang sila'y tinutulungan ng lalaki palabas ng kubo. Walang anuman mga bata, pero dapat niyong malaman na ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi basta kwento lang. Totoo ang mga ito at dapat tayong mag-ingat. Makalipas ang ilang araw mula sa nakakatakot na karanasan, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nananatiling sariwa sa isipan ni Mateo at Lito. Si Mateo, na dati ay hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang, ngayon ay mas maingat na at mas magalang sa mga paniniwala ng kanilang mga ninuno. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang lola sa tabi ng bintana, naitanong ni Mateo na, Lola, bakit kailangan ng mga aswang na magsakripisyo ng tao? Tumango si Aling Marta at huminga ng malalim. Ang mga aswang, Mateo, ay mga nilalang na nagmula sa kasamaan at kasakiman upang mapanatili ang kanilang lakas at buhay. Kailangan nila ng dugo ng tao, pero may iba rin sa kanila na naging aswang dahil sa sumpa o kasalanan. Ang ilan sa kanila ay naghahanap ng kapatawaran at kaligtasan. Paano po sila makakakuha ng kaligtasan? Tanong ni Mateo. Sa pamamagitan ng sakripisyo, Mateo. Hindi lahat ng sakripisyo ay nangangahulugang kamatayan. Ang iba sa kanila ay naghahanap ng paraan upang magbago, upang bumalik sa kanilang pagiging tao. Pero mahirap ito
at madalas ay nangangailangan ng tulong ng ibang tao. Muling tumahimik si Mateo. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang lola. Sa kanyang isipan, ang imahe ng aswang na si Aling Sabel ay naglalaro, kasama ang mga tanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng kanilang mga kwento. Ngunit alam niyang hindi lahat ng tanong ay may kasagutan, at hindi lahat ng katotohanan ay dapat alamin. Sa isang malayong bahagi ng baryo, si Aling Sabel, ang aswang na nagbanta kay Mateo at Lito, ay nag-iisa sa kanyang kubo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang luma at pinagkakatago-tagong aklat. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sinaunang sulat at mga simbolo na naglalaman ng mga lihim ng mga aswang. Matagal ko nang hinahanap ang kaligtasan, bulong ni Aling Sabel sa sarili habang binubuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila at pag-asa. Alam niyang may paraan upang siya'y makalaya sa sumpang nagpapahirap sa kanya. Ngunit alam din niyang ito'y nagmumula sa isang matinding sakripisyo. Habang binabasa niya ang mga sinaunang teksto, natutunan niya na ang tanging paraan upang matanggal ang sumpa ng pagiging aswang ay ang kusang loob na magsakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng iba. Kailangan niyang ipakita ang tunay na kabutihan sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa mahabang panahon. Lumipas ang mga araw at sa kabila ng takot na dulot ng kanilang nakaraan, nagsimulang bumalik si Mateo at Lito sa kanilang normal na buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap na magpatuloy, ang alaala ng kanilang engkwentro kay Aling Sabel ay nanatiling buhay sa kanilang isipan. Isang gabi, habang sila'y nagkwekwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, napansin nila ang isang anino na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Mateo, may nakikita ka bang kakaiba? Tanong ni Lito habang nakatingin sa direksyon ng anino. Tila may tao sa gubat. Sagot ni Mateo. Pero hindi ako sigurado kung tao nga ba iyon. Nagdesisyon silang lapitan ng anino. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang lumabas si Aling Sabel mula sa mga puno. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang nakakatakot. Ang kanyang anyo ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Hindi ako nandito para manakit, sabi ni Aling Sabel. Kailangan ko ng tulong ninyo. Nagulat si Mateo at Lito sa sinabi ng matanda. Paanong tulong ang kailangan mo? Tanong ni Mateo. Kailangan kong makalaya sa sumpa, sagot ni Aling Sabel. At ang tanging paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa iba. Kailangan kong ipakita ang tunay na kabutihan ng aking puso. Tulungan mo kami na maintindihan. Anong sakripisyo ang kailangan mong gawin? Sa gabing ito, kailangan kong magbantay sa baryo at protektahan ang mga tao mula sa iba pang mga aswang na maaaring manggulo. Paliwanag ni Aling Sabel. Kapag nakita ng mga Diyos na handa na akong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, maaaring makamit ko na ang kaligtasan. Nagdesisyon sina Mateo at Lito na tulungan si Aling Sabel. Ipinakalat nila ang balita sa baryo at sa kabila ng takot ng mga tao, nagkaisang maghanda para sa gabing iyon. Ang bawat bahay ay naglagay ng mga anting-anting at mga halamang gamot sa kanilang mga pintuan at bintana. At ang mga kalalakihan ay nagbantay sa paligid ng baryo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat ay tahimik na nagbabantay, biglang may narinig silang mga kaluskos mula sa gubat. Heto na sila, sabi ni Aling Sabel habang naghahanda. Lumabas mula sa dilim ang grupo ng mga aswang. Ang kanilang mga mata ay pula
at ang kanilang mga pangil ay matatalas. Agad na nilabanan ni Aling Sabel ang mga ito, gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan upang protektahan ang baryo. Sa kanyang paglaban, naramdaman niya ang bawat sugat at sakit, ngunit hindi siya sumuko. Nakita ni na Mateo at Lito ang tapang ni Aling Sabel. Kailangan nating tulungan siya. Sabi ni Mateo habang kinuha ang itak ni Mang Pedro. Tumakbo silang magkaibigan patungo kay Aling Sabel at tinulungan siyang labanan ng mga aswang. Habang naglalaban, biglang lumiwanag ang paligid. Ang buwan ay tila nagbigay ng liwanag na mas maliwanag pa sa karaniwan. Ang mga aswang ay nagsimulang umurong at sa huli, tumakas sila pabalik sa gubat. Sa gitna ng liwanag, si Aling Sabel ay nakaluhod. Halos wala ng lakas. Maraming salamat, sabi niya kina Mateo at Lito. Sa tulong ninyo, nagawa kong ipakita ang kabutihan ng aking puso. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Aling Sabel ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Unti-unting nagbabago ang kanyang anyo mula sa pagiging aswang ay naging tao na muli. Ang kanyang mga mata ay nagbalik na sa normal at ang kanyang mga pangil ay nawala. Salamat, sabi ni Aling Sabel habang bumabalik sa kanyang tunay na anyo. Kayo ang nagbigay ng pagkakataon sa akin na magbago. Ang buong baryo ay nagtipon sa paligid ni na Mateo, Lito at Aling Sabel. Sa kabila ng takot at pangamba, nakita nila ang tunay na pagbabago sa puso ng dating aswang. Ang sakripisyo ni Aling Sabel ay naging dahilan ng kanyang kaligtasan. Sabi ni Aling Marta, isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at magpakita ng kabutihan. Mula noon, ang baryo ay nagbago. Ang takot sa mga aswang ay napalitan ng pag-asa at pag-unawa. Si Aling Sabel, na ngayon ay muling naging tao, ay naging tagapagturo at gabay sa mga kabataan, kabilang sina Mateo at Lito. Ibinahagi niya ang kanyang kwento ng sakripisyo at pagbabago, at naging inspirasyon sa lahat na ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa puso. Sa bawat gabi ng Agosto, tuwing bilog ang buwan, ang mga tao sa baryo ay nagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga upang magkwentuhan at magpasalamat. Hindi na sila natatakot sa dilim sapagkat alam nilang sa kabila ng bawat anino ay mayroong liwanag ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat gabi, habang nag-uusap-usap, natutunan nila na ang sakripisyo ng isang aswang ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi tungkol sa paghahanap ng kaligtasan at kabutihan sa puso ng bawat isa. Pumunta ka sa kusina, kunin mo ang asin at ikalat mo sa lahat ng bintana at pintuan. Tandaan mo, Nida, ang aswang ay nagkukubli sa anyo ng isang tao. Maaaring isa sa atin ang pinasok ng espiritu ng aswang. Paano po natin malalaman, Lola? Mahihirapan tayo. Ngunit, kailangan nating magbantay. Ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal at huwag kang lalabas ng bahay. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, si Aling Marta ay abala sa paghahanda para sa lamay ng kanyang asawa, si Mang Ambo.
na pumanaw sa edad na 55. Kilalang kilala sa buong baryo si Mang Ambo bilang isang mabuting tao. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay binalot ng misteryo. Ayon sa mga usap-usapan, namatay siya ng bigla na para bang may sumipsip ng kanyang buhay. Ang buong baryo ay abala sa pag-aayos ng mga kinakailangan para sa lamay. Ang mga kapitbahay ay nagsama-sama upang tulungan si Aling Marta. May nag-aayos ng mga bulaklak, may nag-aayos ng mga upuan, at ang iba naman ay nagluluto ng mga pagkain para sa mga dadalo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lola Biring, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid sa bawat kilos ng mga tao. Maraming taon nang kinikilala si Lola Biring bilang isang manghuhula at manghihilot. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilalang eksperto sa mga kwentong kababalaghan at alamat. Alam niyo ba, biglang wika ni Lola Biring sa mga kabataan na nag-uusap sa tabi niya, ang ganitong klaseng lamay ay masugatan sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Maging mapagbantay kayo, mga ihot iha. Nagkatinginan ang mga kabataan. Tila natakot ngunit nabighani rin sa mga salita ni Lola Biring. Ang ganitong mga kwento ay bahagi na ng kanilang kabataan. Mga kwentong muling binubuhay sa tuwing may lamay o piyesta. Huwag niyong papabayaan ang mga pagkain sa lamay. Huwag niyong papabayaan ang kabaong na walang nagbabantay. At higit sa lahat, huwag niyong papayagan na makapasok ang sino mang hindi niyo kilala, lalo na kung hindi sila taga rito. Dagdag pa ni Lola Biring. Tahimik ang mga kabataan. Pinoproseso ang mga babala ng matanda. Ngunit sa kabila ng takot, ang kanilang kuryosidad ang nag-udyok sa kanila upang alamin ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Lola Biring. Lola Biring, totoo po bang mga aswang? Sabi nila, hindi raw makakapasok ang mga aswang sa lamay kung may bawang sa paligid. Tanong ni Nida, isang dalagita na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Totoo, sagot ni Lola Biring. Pero hindi lang bawang ang dapat niyong ipag-ingat. Marami pang iba at hindi niyo alam kung sino o ano ang darating ngayong gabi. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang magbigay ng kanilang huling respeto. Habang si Aling Marta ay tahimik na nagluluksa sa isang tabi. Ngunit kahit gaano kalungkot ang lamay, may kakaibang presensya na tila nagbabadyang sumakop sa buong baryo. Habang ang gabi ay lumalalim, unti-unti nang kumonti ang mga tao. Ang ilan ay umuwi na, habang ang iba naman ay patuloy na nagbabantay at nagdarasal. Sa kabila ng kanilang pagod, sinunod ng mga tao ang mga babala ni Lola Biring. Ang mga pagkain ay hindi pinapabayaan at may nagbabantay sa kabaong sa lahat ng oras. 3:00 na ng madaling araw, tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig at mga tahol ng aso ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang humina ang apoy ng mga kandila sa paligid ng kabaong ni Mang Ambo. Napansin ito ni Nida na kanina pa nanatiling gising dahil sa takot at pagkasabik. Lola Biring, ang mga kandila po, bakit parang humihina? Bulong ni Nida. Huwag kang aalis dyan, Nida. Bilin ng matanda. Tumayo si Lola Biring at dahan-dahang lumapit sa kabaong. Sumunod si Nida, hindi mapakali sa kakaibang nararamdaman. Nang makalapit si Lola Biring, kinuha niya ang isang piraso ng bawang mula sa kanyang bulsa at iniligay ito sa ibabaw ng kabaong. Lola, ano po yan? Tanong ni Nida na halos pabulong na.
Huwag kang maingay, sabi ni Lola Biring. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Pumunta ka sa kusina, kunin mo ang asin at ikalat mo sa lahat ng bintana at pintuan. Agad namang tumalima si Nida. Tumatakbo papuntang kusina kahit nanginginig sa takot. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang ikinalat ang asin sa mga pinto at bintana, habang si Lola Biring naman ay patuloy sa pagmamasid sa paligid. Ngunit kahit anong ingat nila, naramdaman ni Lola Biring ang pagbabago sa hangin. Ang lamig ng gabi ay tila mas naging malamig, at ang mga ilaw ng kandila ay halos mamatay na. Tumigil ang mga kuliglig, at nagkakaisa ang mga aso sa pagtahol, tila nagbababala sa nalalapit na panganib. Tandaan mo, Nida, bulong ni Lola Biring. Ang aswang ay nagkukubli sa anyo ng isang tao. Maaaring isa sa atin ang pinasok ng espiritu ng aswang. Nanlamig si Nida sa narinig. Paano po natin malalaman, Lola? Mahihirapan tayo, sagot ni Lola Biring. Ngunit kailangan nating magbantay. Ipagpatuloy mo ang pagdarasal at huwag kang lalabas ng bahay. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, narinig nila ang isang malakas na ingay mula sa labas ng bahay. Parang may bumagsak na malaking bagay, at naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Nagkatinginan si Nida at Lola Biring. Alam nilang malapit na ang panganib. Sa pagdating ng dilim, tila lumala ang kanilang sitwasyon. Lumapit si Aling Marta sa kabaong ng kanyang yumaong asawa. Patuloy na nagdarasal. Ngunit sa kanyang paglapit, biglang bumukas ang bintana ng sala at isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ka dapat lumapit dyan. May ibang presensya rito. Isang bagay na masama. Napansin din ng ibang mga nagbabantay ang kakaibang pangyayari. Si Kapilo, ang kapitan ng barangay, ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa mga babae. Ano bang nangyayari dito? Bakit parang may kakaibang pakiramdam sa lamay na to? Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lola Biring at ipinaliwanag ang kanyang mga hinala. Kapitan, may nararamdaman akong presensya ng aswang. Tila may pumapasok na espiritu sa katawan ng isa sa atin. Kailangan nating maging alerto at magbantay. Agad na kumilos si Kapilo. Tinipon ang mga kalalakihan sa baryo at inatasan silang bantayan ang bawat sulok ng bahay. Pinatay nila ang mga ilaw upang mas mabantayan ang mga paligid sa tulong ng liwanag ng buwan. Habang patuloy na nagbabantay, naramdaman ni Nida ang matinding takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may humihigop ng kanyang lakas. Pinilit niyang magpakatatag, ngunit ang pangambang dulot ng mga kwento ni Lola Biring ay hindi niya maiwasan. Habang patuloy ang pagbabantay, naglalaban ang takot at katapangan sa puso ni Nida. Kahit ang lamig ng gabi ay nagsusumamo ng paghihigpit sa kanyang katawan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niyang mayroong kakaibang presensya na nagmamasid sa kanila. Huwag kang mawawala ng lakas ng loob, Nida, bulong ni Lola Biring habang binibigyan siya ng matapang na tingin. Alam kong mahirap, pero kailangan nating harapin ito ng buong tapang. Nagpatuloy ang gabi sa ganitong kalagayan. Bawat tao sa lamay ay tahimik na nagmamasid, nagdarasal, at nag-aantabay. Minsan, ang kaluskos ng dahon sa labas ay nagdudulot ng kaba. Ngunit patuloy silang nagbabantay, hindi nagpapadala sa takot. Habang abala ang lahat sa pagbabantay, isang matandang lalaki ang dumating mula sa labas. Hindi ito pamilyar sa mga taga-baryo
at wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya noon. Lumapit siya sa pintuan ng bahay ni Aling Marta at tumigil sa harapan ng mga nagbabantay. Sino po kayo? Tanong ni Kapilo na agad na pumagitna sa pagitan ng matanda at ng pintuan. Ako si Mang Husto. Sagot ng matanda na may mababang boses. Isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Narinig kong may lamay dito at nais kong magbigay ng respeto kay Mang Ambo na matagal ko ng kaibigan. Nagkatinginan ang mga tao. Naguguluhan kung tatanggapin ba nila ang matanda o hindi. Ngunit dahil sa kanyang anyo at mababang tono ng pagsasalita, tila wala namang masama sa kanya. Si Lola Biring, na kanina pa tahimik, ay nagmamasid at tila hindi mapakali. Bakit po kayo may dalang sako? Tanong ni Nida na nakatingin sa malaking sako na hawak ng matanda. Nagluluwas ako ng mga halamang gamot mula sa kagubatan. Paliwanag ni Mang Husto. Iniisip ko na baka makatulong ito sa lamay at para rin sa mga pangangailangan ni Aling Marta. Bagamat may mga duda pa, walang nakitang masama si Kapilo kaya pinapasok ng matanda. Pinaupo nila si Mang Husto sa tabi ng kabaong ni Mang Ambo, ngunit hindi niya ito nilapitan ng lubusan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagbabantay na parang isa lamang sa mga dumalo sa lamay. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Lola Biring ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga kandila ay muling humina ang liwanag, at ang temperatura ng hangin ay tila bumagsak ng malubha. Napansin niya rin ang mga ugat sa ilalim ng mata ni Mang Husto, tila masyadong malalim para sa kanyang edad. Kapitan, bulong ni Lola Biring kay Kapilo. Hindi ako mapakali sa presensya ng matandang ito. May isang bagay na hindi tama. Tila tinamaan ng kaba si Kapilo, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Ano ang palagay mo, Lola? Ano ba ang dapat nating gawin? Maghintay tayo. Sagot ni Lola Biring. Magmasid tayo sa kanyang kilos. Ngunit huwag na huwag niyong papakawalan ang tingin sa kanya. Ilang oras na ang lumipas mula nang dumating si Mang Husto. At habang patuloy ang lamay, tila lalong dumidilim ang paligid. Kahit pa ang liwanag ng mga kandila ay pilit na binubuhay. Ang mga tao ay unti-unti nang nadadala ng antok at pagod. Ngunit patuloy ang pagbabantay. Habang nag-uusap sina Kapilo at Lola Biring sa isang tabi, napansin ni Nida ang kakaibang kilos ni Mang Husto. Dahan-dahan siyang lumalapit sa kabaong. Tila may gustong gawin na hindi dapat. Si Nida, bagamat takot, ay naglakas loob na bantayan ang kanyang kilos. Ano ang balak mong gawin, Mang Husto? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong galit at takot. Ngunit sa halip na sumagot, biglang bumagsak ang malaking sako ni Mang Husto. At mula rito ay tumapon ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot at mga kakaibang bagay na hindi pamilyar sa mga tao. Biglang nagdilim ang paligid at ang mga kandila ay tuluyan nang namatay. Nilamon ng hindi maipaliwanag na puwersa. Nagulat ang lahat at biglang nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na humarap si Mang Husto kay Lola Biring at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanginginig ng pulang liwanag at ang kanyang mga ngipin ay naging matatalim na parang pangil ng isang halimaw. Aswang! Sigaw ni Lola Biring. Ngunit bago pa man siya makalayo, si Mang Husto ay bumagsak sa lupa. Tila nasugatan o nawalan ng lakas. Lumapit si Lola Biring. May hawak na sako ng asin at ibinuhos ito sa paligid ni Mang Husto. Ang matanda, na ngayon ay isang ganap na aswang, ay nagpupumiglas.
ngunit tila nawalan ng lakas dahil siya ay isang aswang. Hindi mo kami mapapaslang, halimaw! Sabi ni Lola Biring habang patuloy na binubuhusan ng asin ang paligid ni Mang Husto. Malisya't kasamaan ay hindi magtatagumpay dito. Ngunit kahit na nangihina na, biglang bumangon si Mang Husto at sa isang malakas na sigaw, sinubukan niyang atakihin si Lola Biring. Mabilis na kumilos si Kapilo at kinuha ang isang itak mula sa gilid ng pinto. Sa isang malakas na hampas, tinaga niya ang braso ni Mang Husto. Dahilan upang maglaho ito sa harapan nila. Tila isang usok na nilamon ng hangin. Nanlumo ang mga tao, nanginginig sa takot at pagod. Ngunit kahit nawala na si Mang Husto, ramdam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at sa pangunguna ni Lola Biring, nagsimula silang magdasal ng sabay-sabay. Humihingi ng proteksyon mula sa mga masasamang espiritu. Habang patuloy silang nagdarasal, unti-unting bumabalik ang liwanag ng mga kandila at ang malamig na hangin ay tila humupa. Ngunit kahit na tila bumalik na sa normal ang paligid, alam ni Lola Biring na may isang bagay pang nagbabadya. Sa huling oras ng lamay, patuloy na nagbantay ang mga tao. Hindi na muling nagpatangay sa antok o pagod. Ngunit habang papalapit ang umaga, nagpakita muli ang isang senyalis na magpapakaba sa kanila. Sa pagdating ng unang liwanag ng araw, unti-unti nang nagbalik ang katahimikan at kapanatagan sa baryo. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-alisan. Pagod, ngunit nagpapasalamat na natapos na ang gabi ng takot at kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang tanong, totoo bang tapos na ang panganib? Lola, tapos na po ba talaga ang lahat? Wala na po bang babalik na aswang? Ang mga aswang ay parang anino, Ida. Sila'y nagtatago sa dilim, ngunit hindi ibig sabihin ay wala na sila. Maaaring naitaboy natin si Mang Husto, pero hindi natin alam kung saan siya susunod na lilitaw. Pero paano po si Aling Marta? Ligtas na po ba siya? Tanong ni Nida. Nag-aalala sa kanyang tiyahin na patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang asawa. Tiyak kong naprotektahan natin siya ngayong gabi. Ngunit, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat ng panganib. Dapat tayong manatiling magbantay. Ang mga aswang ay mapanding lang at hindi natin alam kung kailan o saan sila muling lilitaw. Sa labas ng bahay, nagtipon ang ilan sa mga kalalakihan, kasama si Kapilo, upang tiyakin na walang ibang presensya sa baryo. Napagdesisyonan nilang maglagay ng mga bantay sa bawat sulok ng baryo sa mga susunod na gabi upang hindi na maulit ang takot na kanilang naranasan. Samantala, si Nida ay bumalik sa tabi ni Aling Marta. Tahimik na nagsisindi ng bagong kandila sa harap ng kabaong ni Mang Ambo. Bagamat natatakot pa rin, pinilit niyang ipakita ang tapang para sa kanyang pamilya at para sa kanilang baryo. Magsisindi tayo ng maraming kandila, Tiya. Wika ni Nida kay Aling Marta, para protektahan tayo at para na rin maalala ni Tatay Ambo na hindi tayo susuko sa takot. Tumingin si Aling Marta kay Nida at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lamay, ngumiti siya ng bahagya. Salamat anak, ang tapang mo. At oo, tama ka. Hindi tayo dapat sumuko. Labanan natin ang takot at ipagpatuloy natin ang buhay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga tao sa baryo na magbantay. Ang takot na dulot ng gabi ng lamay ay nag-iwan ng marka sa kanila. Ngunit ipinakita rin nito ang lakas ng kanilang pagkakaisa.
Ang mga kwento tungkol sa aswang ay muling bumuhay sa takot at respeto sa mga lumang paniniwala. Ngunit higit sa lahat, nagpapaalala ito na ang tunay na lakas ay nasa kanilang samahan at tapang. Sa huli, natutunan nila ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga halimaw sa dilim, kundi ang takot na pumipigil sa kanilang lumaban. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang tapang at pagkakaisa ay naging matibay na panangga laban sa anumang panganib na darating. Ang gabing iyon sa lamay ay naging paalala sa kanila ng kapangyarihan ng pananalig, tapang at pagkakaisa. Mula noon, ang kwento ng aswang sa lamay ay hindi na lamang naging alamat, kundi isang kwentong nagbigay sa kanila ng inspirasyon at aral na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay, at sa bawat takot may tapang na handang lumaban. Tao po, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Nakakatakot sa labas. Si Aling Maria, kinagat daw kagabi. Parang kinuhanan ng dugo. Oo nga sabi nila, mas maraming aswang ang lumalapit dito sa bagong baryo nitong mga huling buwan. Baka dumami pa sila lalo na't may mga bagong dating. Mula sa malayong bayan ng Maynila, lumipat si Marco at ang kanyang asawa, si Mila, sa isang baryo na hindi nila alam na puno ng mga lihim at alamat. Pagod na sila sa ingay ng lungsod, sa trapiko at sa polusyon. Kaya't nang may mag-alok sa kanila ng murang lupa sa probinsya, hindi na sila nagdalawang isip pa. Ang bagong baryo ay tila isang paraisong malayo sa modernong mundo. Napapalibutan ito ng matataas na puno at malawak na bukirin. At ang hangin ay sariwa at malamig. Hindi gaya ng Maynila. Halos walang ingay dito. At dahil nga bagong lipat, excited si Marco at Mila na magsimula ng bagong buhay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga mababait na kapitbahay. May handa pa nga ang mga tao sa kanilang pagdating. Tila ba'y sabik ang mga ito na magkaroon ng bagong mga mukha sa baryo. Masaya ang mga unang araw, ngunit sa kabila ng mga ngiti ng mga taga-baryo, may nararamdaman si Mila na tila kakaiba. Pagdating sa bago nilang bahay, agad silang nag-ayos ng mga gamit. Ang bahay ay gawa sa kahoy, tila itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit matibay pa rin ang estruktura nito. Malawak ang lupa, kaya't may sapat silang espasyo para sa mga tanim at malalaking puno sa paligid. Parang panaginip to, Marco. Ang tahimik. Ang ganda ng paligid. Talagang magugustuhan natin dito, Han. Wala nang ingay ng jeep. Wala nang traffic. Pwede na tayong mamuhay ng payapa. Ngunit pagdating ng gabi, nagsimulang maramdaman ni Mila ang kakaiba sa bagong baryo. Habang tahimik silang nag-aayos sa sala, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Hindi naman ganoon kalakas ang hangin, kaya nagtaka siya kung ano ang sanhi ng ingay. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang labas, pero wala siyang nakita kundi ang madilim na kabundukan at mga punong umiindayog sa hangin. May nakita ka bang kakaiba? Tanong ni Marco nang mapansin siyang nakatayo sa bintana. Wala. Baka hangin lang yun. Sagot ni Mila, ngunit may kaba siyang nararamdaman. Tila may kung anong nagmamasid sa kanila mula sa labas. Ipinagkibit balikat na lang niya at ipinilit na kalimutan ang nararamdaman.
Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa bagong baryo, lalong lumalakas ang kutob ni Mila na may kakaiba sa lugar. Araw-araw may dumarating na mga matatandang kapitbahay, nagbibigay ng mga pasalubong, gaya ng mga prutas at gulay, mula sa kanilang mga tanim. Mabait ang mga tao, ngunit parang may hindi sila sinasabi. Parang may tinatago ang baryo na hindi malinaw sa mga bagong dating. Isang araw, habang bumibili ng mga rekado sa tindahan, narinig ni Mila ang usapan ng dalawang matanda. Si Aling Maria, kinagat daw kagabi. Parang kinuhanan ng dugo. Oo nga sabi nila, mas maraming aswang ang lumalapit dito sa bagong baryo nitong mga huling buwan. Baka dumami pa sila lalo na't may mga bagong dating. Sagot naman ng isa pang matanda. Napakapit si Mila sa kanyang mga pinamili at napaisip. Aswang? Isa lamang itong kwento ng mga matatanda. Isang alamat at ikinukwento sa mga bata para matakot. Pero bakit tila seryoso ang mga tao rito? Bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit hindi maalis sa isip niya ang mga narinig. Nang bumalik si Marco galing sa bayan, ikinuwento niya ito. Aswang? Anong pinagsasabi nila? Han, baka nagpapatawa lang yung mga matatanda. Hindi ko alam, pero ibang pakiramdam ko rito. Parang may mga mata sa dilim. Hayaan mo na. Baka napapagod ka lang sa pag-aayos natin dito sa bahay. Bukas, mag-relax tayo. Pupunta tayo sa bayan. Tignan natin yung mga magagandang tanawin. Dumating ang 3 linggo at lalong tuminti ang kakaibang mga pangyayari. Nagsimulang magising si Mila sa hating gabi dahil sa mga kakaibang ingay mula sa labas. Mga kaliskos sa bubong, parang may mabibigat na paa na naglalakad. Minsan, naririnig niya ang tila may hinang ungol ng mga hayop. Ngunit kakaiba, parang hindi mga normal na hayop. Isang gabi, habang natutulog si Marco, narinig ni Mila ang tila pagkaluskos ng mga kuko sa bubungan nila. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niyang tila may mga anino sa gilid ng mga puno. Mga malalaking figura na tila naglalakad sa kadiliman. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kanilang kwarto at parang may bumulong sa kanyang tenga. Layas, bago ka kunin. Marco, may naririnig ako. May tao sa labas, parang may gustong pumasok. Napabangon si Marco. Sumilip sa bintana, pero wala siyang nakita. Han, wala naman tao. Baka nananaginip ka lang. Hindi, Marco. Tiyak ako. May narinig ako. Pilit siyang binabalot ng malamig na takot na tila hindi niya matanggal. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, nagising si Marco sa bigat ng pakiramdam. Tila may kung anong pwersa ang humihila sa kanya pababa sa kama. Bumigat ang hangin at pakiramdam niya'y hindi siya makagalaw. Ang kanyang dibdib ay tila sinasakal ng hindi nakikitang pwersa. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino. Isang mataas at payat na figura na nakatayo sa paanan ng kanilang kama. Hindi ito tao. Mahahaba ang mga kuko nito. Ang matay pula at ang katawan ay tila nababalutan ng makapal na balahibo. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Marco ang matinding takot. Mila! Mila! Mahinang tawag ni Marco sa kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi ito magising. Unti-unting gumagalaw ang nilalang. Nakita ni Marco kung paanong dahan-dahan nitong inilabas ang mahaba at matutulis nitong mga kuko, papunta sa kanyang leeg. Pakiramdam niya'y hinihigop ang kanyang kaluluwa habang unti-unting lumalapit ang halimaw. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang nilalang, biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto.
Isang matandang babae ang pumasok. May hawak na parang baging na puno. Agad niyang ipinagaspas ang baging sa halimaw at bigla itong naglaho na parang usok. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakangiti ay mabuti rito. Sabi ng matanda bago tumalikod at iniwan silang nagtataka at takot na takot. Inabukasan, hindi mapakali si Marco at Mila. Bumalik ang matanda na nagligtas sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Aling Pilar, isang albularyo na tagapangalaga ng baryo. Inimbitahan niya ang mag-asawa sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Matagal nang may sumpa ang bagong baryo. Paliwanag ni Aling Pilar. Ang mga aswang ay dito naninirahan. Nagtatago sa likod ng mga ngiti ng mga tao. Kapag may bagong salta, nagsisimula silang magmanman. Kapag natipuhan ka, hindi ka nila lulubayan hanggang makuha nila ang gusto nila. Kinilabutan si Mila. Bakit hindi niyo kami sinabihan noon pa? Hindi namin pwedeng sabihin sa mga bagong dating. Mas lalo silang magiging agresibo kung malaman ninyong nandito sila. Pero ngayon, alam na nila kung nasaan kayo. Ramdam na nila ang takot ninyo. Kaya kailangan nating mag-ingat. May paraan pa ba para makaalis kami dito? Hindi na namin kayang manatili pa. Lalo na't alam namin na may mga aswang sa paligid. Tumango si Aling Pilar, ngunit may halong pangamba ang kanyang mukha. May paraan, pero delikado. Kapag natipuhan na kayo ng mga aswang, mahirap nang makaalis. Kakailanganin natin ng ritual, pero kailangan ninyo itong tapusin ng walang palya. Isang pagkakamali lang at mas titindi ang galit nila. Napuno ng kaba sina Marco at Mila, ngunit wala silang pagpipilian. Tumango sila at nagpasya na sundin ang payo ng albularyo. Hindi na nila kayang manatili pa sa bagong baryo at wala silang ibang pag-asa kundi ang ritual na inaalok ni Aling Pilar. Bago sumapit ang gabi, inutusan ni Aling Pilar sina Marco at Mila na kumuha ng ilang mga bagay mula sa kanilang bahay. Isang piraso ng damit na madalas nilang suot, ilang butil ng asin, at isang kandila na kailangang itirik sa labas ng kanilang pintuan. Huwag kayong matutulog ngayong gabi. Manatili kayong gising. Kapag narinig ninyong may kumakatok o may kumakaluskos, huwag ninyong bubuksan ang pinto. Kung maaari, magdasal kayo. Pero, paano kung pilitin silang pumasok? Tanong ni Mila, halatang nanginginig ang boses sa takot. Magkakaroon kayo ng proteksyon. Basta't manatili kayo sa loob at sundin ang mga bilin ko. Hindi sila makakalapit. Pero, kung may mali kayong gawin. Huminto si Aling Pilar at matamang tinitigan ang mag-asawa. Hindi na namin sila mapipigilan. Dumaan ang oras at habang papalapit ang gabi, lalong lumalakas ang hangin sa paligid ng kanilang bahay. Nakaupo sina Marco at Mila sa sala, hawak ang mga kamay ng isa't isa, habang ang kandilang inilagay nila sa labas ng pinto ay nagbabaga sa dilim ng gabi. Tahimik ang buong baryo, tila hinihintay ang mangyayari. Naramdaman nila ang bigat ng gabi, ang katahimikan na parang may nagbabantay mula sa kadiliman. Pagsapit ng hating gabi, naramdaman ni Mila ang kakaibang lamig. Mas malamig pa kaysa sa dati. Napansin din niyang parang masyadong tahimik ang paligid. Tila walang kahit anong ingay maliban sa kanilang paghinga. Mula sa labas, nagsimula na ang mahihinang kaluskos. Unti-unting naging malinaw ang mga yabag ng mga paa at ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa kanilang pintuan. Marco, pabulong na sabi ni Mila
habang mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Narinig mo ba? Tumango si Marco. Pilit na pinapalakas ang loob, pero ramdam ni Mila ang kabas sa kanyang boses. Oo, naririnig ko. Huwag tayong magbubukas ng pinto. Tandaan mo ang bili ni Aling Pilar. Ngunit habang lumalapit ang mga yabag, mas lumalakas ang katok sa kanilang pintuan. Malakas, malalim, parang mula sa mga mabibigat na kamay. Bumilis ang tibok ng puso ni Mila. Sa bawat pagkatok, pakiramdam niya ay may pumapasok na takot sa kanyang kaluluwa. Tao po, tulungan niyo po ako. Isang mahinang boses ang narinig nila mula sa labas. Agad silang nagkatinginan. Boses iyon ng bata, parang umiiyak. Pero alam nila, iyon ay isa sa mga panilinlang ng mga aswang. Huwag kailanman magbubukas ng pinto. Napag-alaman nilang kahit anong gawin ng mga aswang, hindi nila dapat papasukin ang mga ito. Ngunit mas lumalakas ang boses, umiiyak at humihingi ng tulong. Tulungan niyo po ako. Nakakatakot sa labas. Nagsimulang manginig si Mila. Paano kung may totoong bata nga sa labas? Paano kung iniwan ito ng mga aswang? Marco, paano kung may bata talaga? Hindi ko kayang hayaang mamatay yung bata. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang lumakas ang mga kaluskos sa bubong. Parang may mabigat na bagay na naglalakad dito. Tapos may sumisirit na tunog, na parang mga kuko na kumakapit sa kahoy. Tumindig ang balahibo ni Marco. Alam nilang wala ng ibang paraan kundi manatili sa loob at magdasal. Walang bata sa labas. Mila, ginagamit nila yan para linlangin tayo. Sabi ni Marco habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang asawa. Habang lumalakas ang mga yabag sa bubong, narinig nila na parang may kung anong malalim na ungol sa labas ng bintana. Si Mila, na hindi mapakali, napalingon sa bintana at namutla sa nakita. Doon sa labas, may aninong nakadikit sa salamin. Isang figura ng nilalang na tila hindi tao. Mahaba ang mga braso nito at matutulis ang mga kuko. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula sa dilim. At ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin. Parang gutom na gutom. Pilit na umakyat ang takot sa buong katawan ni Mila. Ngunit pinilit niyang magdasal ng taimtim. Nakita niyang gumagalaw ang mga labi ng aswang. Ngunit walang tunog na lumalabas. Alam niyang pinaglalaruan sila ng nilalang. Naghihintay ito ng tamang pagkakataon para pumasok. Nagsimula ng mag-alay ng dasal si Marco at nakarinig sila ng malakas na ingay mula sa labas ng bahay na parang may bumagsak mula sa bubong. Lumakas ang hangin at ang kandila na inilagay nila sa labas ay biglang nagliyab ng malakas. Nang buksan ni Marco ang pinto upang tignan kung ano ang nangyari, nakita niya ang isa pang nakakatakot na tanawin. Nandoon si Aling Pilar, nakalugmok sa harapan ng kanilang bahay. Duguan ang mga kamay at muka, ngunit nakangiti ito. Isang ngiti na hindi pangkaraniwan at tila nagbabanta. Aling Pilar! Sigaw ni Marco, ngunit nang lapitan niya ito, napansin niyang kakaiba ang anyo ng matanda. Hindi na siya mukhang tao. Lumapit ito kay Marco at bago pa man siya makagalaw, hinila siya ng matanda papunta sa dilim. Sumigaw si Mila, ngunit mabilis siyang hinila ng nilalang patungo sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Pilit niyang nilalabanan ang halimaw. Ngunit napakalakas nito. Ramdam niya ang malamig at mabahong hininga nito sa kanyang batok habang patuloy itong humahalakhak sa kanyang takot. Narinig ni Mila ang mga yabag ni Marco. Nagtatatakbo pabalik sa kanya, hawak ang isang malaking sanga. Ipinalo niya ito sa halimaw, ngunit walang epekto.
Tila napalakas palalo ang halimaw at lalo itong naging mabagsik. Sa huling pagkakataon, naalala ni Mila ang isang dasal na itinuro sa kanya ng kanyang lola noon. Inusal niya ito ng buong lakas ng loob at sa kanyang sorpresa, nagsimulang umurong ang halimaw. Naglalabas ng malakas na ungol ng pagkagalit. Kasabay nito, nagliwanag ang paligid at unti-unting nawala ang anyo ng halimaw sa kanilang harapan. Matapos ang gabi ng takot, mabilis na nagdesisyon sina Marco at Mila na lisanin ang bagong baryo. Hindi nila kayang manatili pa sa lugar na puno ng lihim at kasamaan. Sa tulong ng ilang malalapit na kaibigan mula sa bayan, mabilis nilang naipon ang kanilang mga gamit at iniwan ng bahay. Ang bagong baryo ay tila bumalik sa tahimik nitong anyo, ngunit alam nila, hindi iyon ordinaryong baryo. Ligtas na tayo, Han. Sabi ni Marco habang yakap si Mila. Ngunit kahit na tahimik na ang paligid, hindi nila maiwasang magtanong sa kanilang isipan. Totoong ligtas na nga ba sila? O magbabalik pa rin ang mga nilalang mula sa bagong baryo? Naghihintay ng pagkakataong muli silang hulihin. Sa kanilang mga isipan, alam nilang hindi madaling kalabanin ang mga nilalang sa dilim. Ngunit sa ngayon, kontento na silang nasa katahimikan at may dalang pag-asa na sana ito na ang huling beses na makakaharap nila ang mga aswang.